Ganito ang buhay ko dito sa abroad, palaging pagod. Halos walang pahinga sagad palagi sa oras, pero hanggat kaya pasigilang laban lang. Para sa mga mahal sa buhay, sa loob ng 24 years ko dito sa abroad nasanay na rin ako. Bagatiis-tiis lang muna, wala pa kasi hindi pa pwede mag for good. Pag umuwi ako sa atin ng alanganin, hindi ko alam kung paano mag-umpisa. Hindi na ko pwede manarbaho dahil overage na, at baka wala na din tatanggap sa akin. Sana makaipon kahit kunti lang para magsarili ng negosyo. Sana darating ang panahon na pag nandoon ako sa atin ay meron na akong kahit kunting negosyo. Para pangtestos at makaraos sa araw-araw na pangangailangan. Sa mga tulad kong nandito sa ibang bansa kung maari wag obos-obos ang biyaya. Wag ninyo akong tularan napakahaba ng panahon dito sa ibang bansa pero walang naipon. Kung maari kayo mismo ang mag-save sa pera ninyo, hindi naman kay wala akong naipon sa loob ng haba ng panahon. Na nandito ako nagtrabaho sa ibang bansa ay maloho o burara ako sa pera, sa katunayan matipid ako kaso yung humawak ng pera ko ang naglustay na hindi ko alam. Alam ninyo mga tropa sa totoo lang naisip ko paano kaya mangyari kung bigla akong matanggal sa trabaho, kung baga nandyan ang madalas kong pag-alala dahil alam ko mahirap o awi na walang ipon, hindi na rin ako pwede mag-apply ulit para mang ibang bansa dahil overage na. Kaya sa katulad kung nasa ibang bansa nagtrabaho. Onting ipon at maisip ang balang araw pag wala ng trabaho. O yung pagtanda na, hindi na mabalik ang panahon, katulad sa kapitbahay namin dito na tumanda sa ibang bansa sa panarbaho. Pero kahit bahay kubo hindi nakapagpatayo panay lang ng upahan ng matirahan. At walang naipon hanggang pinawi siya ng company dahil na mild stroke. Ang malaking problema nilang mag-asawa ang opa nila sa bahay na tinitirahan, tapos maintenance niya dahil mayroong sakit na kailangan araw-araw umiinom siya ng gamot, tapos panggastos nila sa pang-araw-araw na pangangailangan, parihas naman silang walang pensiyon, tapos parihas din silang walang mga trabaho dahil mga matatanda na, mayroon silang 2 anak kaso may mga sariling pamilya, at naghirap din sa buhay, makapagbigay man sa kanila pero hindi sapat. Mas maganda mga trupa, kung maari happy ending ang buhay natin. Pag nasa Pinas na tayo at matanda na wala ng kakayahang magtrabaho ay yung tipong hindi na nahihirapan sa pang-araw-araw na pangangailangan lalo na sa pagkain. At pag mirong masamang pakiramdam o mirong masamang naramdaman sa katawan ay hindi na problemahin ang pagpa-hospital kasi mirong madudukot. Mahirap yung saka tumanda at onti na lang ang oras natin dito sa mundo itatagal. Saka na tayo tuloy saksakan ng problema, naghirap nagtitiis tayo dito sa ibang bansa ng mahabang panahon nagpaalila sa ibang lahi. Pagbalik natin sa ating bansa para mag for good lalo patuloy naghirap. Sa mga tulad kong OFW, dyan wag ninyo ako tularan dito na tumanda pero hindi sapat ang napundar kapiranggat lang hindi pa pwede mamahinga. Daming pera nasayang, mahabang panahon ang nasayang, dahil sa mali na pamaraan sa buhay mali ang diskarte at desisyon. Mga tropa bago ko tapusin ang aking video na ito sana nagustuhan ninyo. At sana suportahan ninyo ang channel ko sa pamaraan ng pagkalimbang sa subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa sunod na video ko muli ulitin ko maraming salamat mga tropa. Bye bye and God bless sa ating lahat, mabuhay.